Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Kumusta po ang ating araw-araw? Bagong lahat, bago ko ibigay ang aking reaksyon, sariling opinion, maraming salamat po at welcome sa new subscribers. Salamat. At yung mga nagla-like, share, at saka yung mga nagko-comment po. Thank you so much. Hello Ate Marilyn, kumusta po kayo? Ingat po lagi. Eto, huwag po natin kalilimutan mga kabisnes, kabayan, kapapi at kalingap. Tuloy lang po ang suporta, kabisnes official, kay Papa Deans, sa kabisnes family, kay Yang Russell. At shoutout po sa aking mga kasamahang reactors dito. Laban lang tayo mga kabisnes, no? Kay Anime Reactors, kay Taong Gala, si Ma'am Fleurs Channel, Alminda Mings Vlog, Kalingap Turak, Katangay PLC, at syempre yung aking channel, wag po natin kalilimutan. Alam natin na marami tayong pinagdadaanan ngayon, mga pagsubok, o kung ano-ano man mga nangyayari sa ating buhay. At ngayon, ito na po ang aking reaksyon patungkol dito sa, hindi naman po lingid sa inyo na meron kaming naging reaksyon patungkol po sa respeto, paggalang, konsiderasyon, abiso, yung kay Kabayan Renji at Kabayan LB. So, nagpapasalamat po ako dito kay Kabisnes dahil nga nagsalita siya na talagang wala nga, hindi nga nakapagsabi ito sila, Kabayan Renji, patungkol dun sa mga moves nila. Oo, para sa iba, hindi na importante na sabihin yun, magpaalam or kung what. Pero wag natin kalilimutan ng mga kababayan, kapapi, kabisnes at kalingap na napakahalaga po ang salitang respeto, lalong-lalo na kung kayo ay nanggaling doon sa taong katulad nila kabisnes, di ba? Malaking bagay po yun na igalang natin kasi kumbaga itong pamilyang ito ang nagbangon sa inyo noong time na wala, nandun talaga kayo sa baba. So, yun nga, naipaliwanag nga ni Pinuno dito na hindi nga siya naabisuhan, nagulat na rin siya. Pero dahil nga sa tapos na nang nangyari, naintindihan niya, inintindi na lang niya, sabihin na lang natin dahil yun naman talaga ang totoo. Kumbaga damage done, hindi natin alam kung ano yung rason nila Kabayan LB at saka Kabayan Reggie kahit nung time na nagawa yung channel nila or nung naglipat sila is nandyan, walking distance lang naman. So kasi ito na lang in short, ang respeto kasi kung meron tayo niyan sa ating katawan, kahit nakapikit ka, gagamitin mo pa rin yan eh. Diba? Mamumutawi pa rin talaga sa ating isipan yung respeto na alam mong may taong nagmalasakit sa iyo noon na pahalagahan mo eh kasi itinuring ng pamilya, diba? So maraming salamat kay Kabisnes dahil una dito yung nangyari sa paggawa namin ng reaction regarding dito. So marami ang nabash, marami ang may mga below the belt na especially doon kay Anime Reactors. So, ang pinupoint out lang namin dito ay ang pagrespeto at paggalang sa mga taong tumulong. Ito mga kabisnes, no? Hindi lang to para doon sa kila Kabayan Renji at Kabayan LB, sa ating lahat po. Sa ating lahat ito in general, na once na mayroong taong tumulong sa atin at nakabangon na tayo, huwag po tayong makakalimot. Kasi Pilipino nga tayo eh, yung nasa atin yung pagtanaw ng utang na loob. Hindi naman kailangan suklian na bayaran mo, ibalik mo yung mga itinulong sa kanya, sa inyo. Ay yung lang doon, yung i-address mo sila, yung magbibigay ka rin ng pagpapahalaga katulad ng personal mo silang pupuntahan, pasasalamatan, yung mga ganun ba? At saka yung nasabi ko na dati, wag tayong magbabypass ng mga taong naging parte na ng buhay natin kung bakit tayo nakatindig muli. Yun po yung dito, importante. At saka doon, kaya nga ito nagpapasalamat ako kay Kabisnes dahil nga naging malinaw na sa ating lahat ang kahalaga ng respeto. At totoo nga na wala siyang alam na meron na palang YouTube channel. Sila Kabayan LB, at saka sila Kabayan Renji, yung pamilya na to. Walang alam si Pinuno.
Kaya kami din nakapag-react kami beforehand bago niya kasi nga hindi rin namin hindi rin namin matiis na hindi pansinin kasi mali talaga. Alam kasi natin kung ano ang nangyari simula nang dumating doon si Kabayan Renji, ano yung purpose niya, hanggang nung pag-alis nila, may take away pa, binigyan pa sila ng pang-startup, puhunan sa negosyo. Kasi yung totoo mga kababayan, no, kabisnes kapapi, nung nagpaalam sila, hindi naman nabanggit doon na mag-create na sila ng YouTube channel. Kasi nung binigyan nga sila ng cash na 40,000, ang inopen out lang doon nila Kabayan LB na i-start nila yun sa online business. Magninegosyo sila kasi yun ang nakasanayan ni Kabayan LB. At biruin nyo yung malasakit, yung pagmamahal ng ka-business family sa kanila. Yung pala yung tinitirahan nilang bahay na malapit lang doon, yung inupahan na malapit lang sa bahay nila ka-business. Ang knockdown pa pala noon is si Mrs. Ka-business. So bakit hindi sila magpapaalam na lilipat na sila? At the same time, malaking bagay yung nabanggit niya ni Pinuno na mayroon palang kas-advance ito si Kabayan Renji na 15,000. So nung pag-alis nila, hindi na rin siningil. Kumbaga hindi na binawas. So, di ba, yung mga ganun, nasaan yung nasaan yung pagpapahalaga, yung respeto lang na sabihin na natin doon sa bahay na sila Mr. and Mrs. Ka-business pala yung lockdown, tapos in 2 weeks lang yata umalis na sila. Di ba? Nasaan doon yung respeto? Yun ang kasi mahalaga talaga yung respeto, mga kababayan. Mahalaga talaga yan. So syempre ito mapapanood ng mga kabataan, yung mga video ni Ka-business, lahat-lahat, na lalo na patungkol dun sa mga nangyayari kila Kabayan Renji, yung pagkalis ng walang paalam. So dapat kasi modelo maging modelo tayo sa mga kabataan. Patungkol sa ito lang, yung topic na respeto. Mahalaga kasi yan Kahit anong bagay, hindi lang sa pag-alis ng bahay, sa paggawa ng YouTube channel. Yung respeto in general na nandiyan palagi yung pagpapaalam, paghihingi ng permiso, yung mga ganon. Importante talaga, lang, parang walang nangyari sa kanila, parang hindi natulungan. Pero sige lang, okay na yun kasi nga, yun nga sinasabi, damage done, tapos na yung mga pangyayari, unawain na lang natin. At bahala na yung Diyos sa kanila kung ano yung mga nasa puso nila. Basta kami dito, yung bilang reactor ng Ka-business official, malaking bagay talaga na nagsalita si Pinuno regarding doon sa nangyaring na hindi niya alam. At para napatutuhanan din na yung mga sinabi namin about sa respeto ay totoo rin, diba? Kasi masakit talagang masakit yung realidad na nagsasabi ka ng totoo. Kadalasan kasi mga kabayan, Ka-business kapapi, kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, siya pa yung may kasalanan. Kasi bakit mo sinabi yung totoo, ayan tuloy. Diba? So wag tayong matakot magsabi ng katotohanan. Matakot po tayo kung nagsisinungaling tayo or nagagawa-gawa lang tayo ng kwento. So yung patungkol sa respeto, yung mga kung ano yung tawag dito, yung konsiderasyon, libre po yun hindi yung nabibili. Madaling ibigay yun kung hindi mo na kailangan wala akong pera, hindi ko may bibigay yung respeto. Wala akong pera, hindi ko may bibigay yung konsiderasyon. Walang bayad ang pagbibigay ng respeto. Libre po yan. Kaya yun ang huwag natin kalilimutan. Kahit saan man tayo magpunta. Dalhin po natin ng respeto. Mapabata, lalo mapamatanda, walang pinipili ang pagbibigay ng respeto. Ilagay po natin yan sa puso natin at ilagay sa isipan para hindi ho natin makalimutan. Once na marunong kang respeto sa kapwa mo, irerespeto ka rin. Yun lang po. At may babasahin ako dito regarding po ito sa respeto. Bigyan respeto ang kapwa-tao. Hindi dahil sa kailangan o gusto mo. Ngunit dahil ang pagbibigay nito ay refleksyon ng iyong pagkatao. Diba? So kung marunong kang rumispeto sa sarili mo or marunong kang rumispeto sa ibang tao, ibig sabihin may respeto ka rin sa sarili mo. Diba? Yun ang mahalaga mga kabayan, Ka-business kapapi. Kaya ako walang problema. Libre ang pag-create ng YouTube channel kahit kanino yan. Walang naglilimit. Yun nga lang, doon nakilala sila Kabayan Renji sa Ka-business family. Pero yung respeto nila, nakalimutan nila yun. Yung regards,
na bago sila sana gumawa ng ganung yung mga ganun. Respeto lang talaga ang mahalaga. Respeto. So, alam nyo na yun, mga kabayan, ka-business, ka-papi. So, nakakalungkot lang sana. Alam naman natin, magiging maayos ang lahat. Ayos na. Ayos na lahat. So, ito lang, paalala lang po doon sa mga nabasa ko rin po. Nangyari doon sa aking kasamang reactor, kay Anime Reactors. Marami ho ang nag-ano sa kanya na parang sabihin na natin isinumpa yung kalagayan niya, na sana hindi na gumaling. Yung parang sinabi mabuti nga sa kanya, nangyari yun. Wag ho tayong ganun, mga kababayan, ka-business, ka-papi, lalo yung nag-comment na ganun. Paano kung sa'yo mangyari yan, isa sa pamilya mo, mismo sa'yo? Baka hindi mo makayanan. Mabuti ito si kabayan Anime, matatag na yan siya dahil nga tanggap niya na yung kanyang sitwasyon. At disgrasya po yung nangyari sa kanya. Magpasalamat nga tayo at dahil nandyan pa riyan. Nariyan pa siya. Although, oo, pinaliwanag niya sa kanyang reaction kanina ulit na paranood ko na bedridden lang siya, katawan lang niya ang hindi gumagana. Maski nga daw yung paghawak sa kutsara, kamay niya, nahihirapan siya. Pero yung isipan niya, hindi kinuha ng Panginoon. Normal pa rin siya mag-isip, matalino pa rin, nakakapag-react pa rin siya. So, pasalamat tayo sa Diyos. Biruin mo yan, may mga pagsubok talaga sa buhay natin na mga ganyan. Kahit man gulay na yung katawan natin, katulad ni Anime, nandiyan pa rin yung isipan niya, matatag pa rin siya, at hindi siya nakakalimot sa ating Panginoon. Kaya tayo mga kababayan, yung mga nagko-comment dyan, please ingat-ingat lang po tayo na huwag tayo magko-course ng ating mga kababayan. Kasi halimbawa yung sakit, kung anumang karamdaman, hindi lang ho yan para sa isang tao. Hindi lang yan. Huwag ho tayong gano'n. Kasi baka mamaya bigyan tayo ng Panginoon ng karamdaman na mas malala pa sa kung ano ang meron si Anime Reactor. Kaya ingat po tayo. Hindi natin hawak ang ating buhay, nasa Panginoon po ito. Siya po ang nag-aano sa atin, nagbibigay ng ating hininga. Kaya wag po tayong masyadong yung mga below the belt na mga comment, lalong-lalo na doon sa kay Anime Reactor. Ingat po tayo. Wag po tayo magsusumpa ng mga kapwa natin. Hindi po yun maganda. May karma po yan sa atin. Kaya ingat po tayo. Baka mamaya bigyan pa ng mas malala, hindi mo matanggap sa sarili mo, o di, isang ka mang mapupunta, di ba? Ingat po tayo sa mga comment natin. Wala naman ho dapat, hindi naman dapat sana umabot sa ganong komento na masyadong halos dikdikin na sobrang negatibo, na iko-course mo na sana hindi na gumaling, sana hindi ka na gumaling, mabuti nga sa'yo, mga ganon-ganon. Hindi tama yun Kasi yung pinag-usapan lang naman nung time na yun is yung respeto, yung paggalang sa mga taong nakatulong. Pilipino, utang na loob, nasa atin yan. Tradisyon natin yan. Yun ang custom natin. Marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Diba? So, yun lang, mga kabayan, ka-business, ka-papi, kalingap, ilagay po sa puso ang respeto, itanim sa isipan, para kahit nakapikit ka, may babangga ka man, marunong ka pa rin. Dumepesa sa sarili mo, ay sorry, pasensya na, ginagalang ko kung ano man ang mga sinabi mo, yung mga desisyon mo, diba? So, ganun lang tayo mga ka-business, kabayan, ka-papi, kalingap. Huwag natin talagang kalilimutan ang salitang respeto, which is napakahalaga po yan. Para lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon. Ang daming nagreklamo, di ba? Wala ng mga manners, nasa na yung good manners and right conduct. Sana ibalik na sa school ang good manners and right conduct. Ito sa edad nila, kabayan Regent, kabayan LB, pinagdaanan nila ang good manners and right conduct na yan. Sa edad nilang yan. Tinuro pa yan sa school noon. Kung siguro kung yung generation nila ngayon, okay pa maiintindihan pa natin. Pero sa mga edad na yan, dapat mayroon na silang may manners na rin. May yung good manners, mga etiquette, mga etikita, yung mga ganun yung pag-uugali ng tao. So, yun lang. Siguro napanood nilang lahat yung mga nila kabayan Reggie, kabayan LB, yung mga naging reaksyon, yung mga nabasa nila yung mga comments, may mga sang-ayon din na dapat tumayo ng respeto. Yung iba naman na makikitid ang isipan, ay didiin talaga nila yung bakit pa kailangan, hindi ganun Hindi dapat. Kailangan talaga yung respeto sa atin. Respeto natin sa mga taong minsan ay naging parte ng ating buhay para maka-recover. Yun lang yun. Tsaka yun. Sana maging tapat tayo lagi. Hindi lang sa sarili, sa lahat. Mga nakapaligid sa atin. At huwag tayong magsisinungaling.
So, yun lang, hanggang dito na muna mga kabayan, ka-business, ka-papi, ano. So, huwag niyo kalilimutan, ano, iwas na po tayo sa mga pagbibigay ng mga komento na below the belt po ba, na baka mamaya sa bandang huli, bumalik din sa atin. Diba? So, naunawaan na rin natin lahat, ayan, ang mga nangyari. Move on po tayo, next chapter sa ating buhay-buhay. At ang mahalaga dito, may natutunan ako mas lalo pa ang kahalagahan ng pagrespeto sa mga taong nakatulong. Yun lang po. So, ingat po tayong lahat ha. Magandang buhay. Patnubayan tayo ni Lord sa ating mga gagawin sa araw-araw. Laban lang po kahit nahirap ang buhay. Ingat po. Mga ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Denshock TV. Denshock TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlogs. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga ka-business naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay solid ka-business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat.